Parang mahina po ang palakpak natin sa Panginoon. Minsan pa palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise Jesus. Praise the Holy Spirit. Hallelujah. Pakibati nga po ang inyong katabi sa kaliwat kanan. Masaya si Lord na nandito ka. Amen. Masaya ako na nandito ka. Amen. Yan pa rin po ba? Yan pa rin po ba yung mukha ng isang linggo? O nag-iba na? Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Handa na po ba ang ating puso na magpuri sa Diyos? Parang kukunti ang handa. Handa na po ba ang ating puso na magbigay ng kapurihan sa Diyos? Amen. Hallelujah. Ang Diyos po natin ay hindi po tumitingin sa gandang boses, sa gandang lalaki, sa gandang babae. Kundi po tinitingnan ng ating Diyos ay ang ating mabuting puso. Amen po ba? Hallelujah. Kaya naman po sa ating babasahing salita ng Diyos sa umagang ito, sa John chapter 4 verse 23 and 24. Hallelujah. Sabi po diyan ng ating Panginoong Jesucristo, kung saan kausap niya ang isang Samaritana. Sabi po sa 23, tandaan mo, darating ang panahon at narito na nga, na ang mga tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama sa Espiritu at katotohanan. Ganito ang uri ng mga sumasamba na hinahanap ng Ama. Amen. Hallelujah. Ang oras po ng pagsamba ay binigay ngayon. Amen po ba? Hallelujah. Kung saan po ang ating Diyos Ama ay umahanap ng mga totoong sumasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Hallelujah. Worship the Father in Spirit. Ibig sabihin po from our inner self. Galing po sa ating puso, galing po sa ating loob, no? Hayaan po natin yung flesh muna. Kundi ibigay po natin ang ating espiritu na mag-connect sa ating Diyos na buhay. Amen. Sapagkat yan daw po ang kinaluluguran ng Diyos, ang ating Amang nasa sa langit. 24, sabi po doon, God is Spirit. Amen. Our source of life. Ang pinagmumula ng ating buhay, ang Espiritu ng Diyos. Kaya naman po sa oras na ito, ibigay po natin sa Kanya ang parangal. Pagsambang nararapat mula sa ating pong malinis na puso. Hallelujah. Hallelujah. Aming Ama, aming Diyos na sumasalangit. Salamat po sa iyong banal na Espiritu, Panginoon, na patuloy pong nananahan sa aming buhay. Lord, sa umaga pong ito, kami po'y nagpapakumbaba, Panginoon, sa pagsisimula ng gawain itong para sa iyo, Lord. Ibibigay po namin sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba at pagluwalhati. Wala po kaming ibang itataas. Wala po kaming ibang pararangalan, kundi ang pangalang higit kanino mang pangalan. Ang pangalang dapat sambahin, ang pangalang dapat luhuran, ang pangalang ibinigay para sa aming mga makasalanan. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Kami po'y malayang makakapagpuri sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Pupurihin ka namin, O Diyos, sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Kaya naman po, sa umagang ito, pangunahin niyo po kami, Holy Spirit. Pangunahin niyo po ang gawain ito, O God. Hallelujah. Magmula po, Panginoon, sa simula hanggang sa pagtatapos ng gawain ito, nais ka naming maranasan. Nais naming maramdaman ang iyong presensya, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Lord, anoint mo po, Panginoon, ang mga music team, Panginoon, sa pagbibigay ng papuri sa iyo, Panginoon. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng katulad ng puso ni Haring David sa pagpuri sa iyo, Panginoon, Lord. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen, amen, amen. Palakpakan po natin, Panginoon. Yan po, magandang umaga po muli sa lahat. Sige po, ang lahat po na nagmamahal sa Panginoon ay pumalakpak. Hallelujah! Sige po, isa pang malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Sabihin natin sa ating mga kapatid na mahal po natin siya. Sige po, tayo po ay umawit. Mamaya rin sabihin natin sa Panginoon na mahal natin ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah! We praise
Praise your name, God. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, sa umagang ito. Mahal kita, Panginoon. Sige po, sabihin natin sa Panginoon na mahal po natin siya. Mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, pagpupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Sige po, sabihin natin sa Panginoon na mahal po natin siya. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal
mahal ka po namin. Kaya naman patuloy ka namin papupurihan sa umagang ito. Hallelujah! Yes, we will continue to worship you, God. Natin ang ating mga kamay. Singin ng papuri, pasalamat sa Panginoon sa umagang ito. Hallelujah! Papuri ng diriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa presensya mo ng hugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Sa papuri, diriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Kapit sa presensya mo, dinugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Balang bumubuhos na, Yahweh, Yahweh. Sa Kanya'y may kagalingan, Yahweh, Yahweh. Sa Kanya'y may tagumpay, Yahweh, Yahweh. Lahat ng nilalang, Yahweh, Yahweh. Bala niya bumubuhos na, Yahweh, Yahweh. Sa Kanya'y may kagalingan, Yahweh, Yahweh. Sa Kanya'y may tagumpay, Yahweh, Yahweh. Lahat ng nilalang, Yahweh, Yahweh. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago.
Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah. Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah. Tunay nga, si Yahweh ang ating Diyos at wala nang iba. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah. We will continue to worship you, God, sa umagang ito. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito, God. Na tunay nga, Lord, na ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin, Panginoon. Tunay nga, Lord, na ikaw ang Diyos na nag-ahon sa amin sa panahon na nasa dilim kami. Thank you, God. Hallelujah. We worship you, God. We worship you. Sa dilim ng aking kahapon, tinanggap mo't ako'y iniahon. Buhay ko'y binago mong tunay. Sa yakap mo ako'y binalo. Pag-ibig mo sa'kin sumako. Buhay ko'y binago mong tunay. Dahil sa'yo naririto, nakatitindig, umaawit sa'yo. Sa habagat, pag-ibig mo, nagpupurit buong puso ko. Nang may pasasalamat at pagsamba nang dahil sa'yo. Sa dilim ng aking kahapon, tinanggap mo at iniahon. Salamat po, Panginoon. Buhay ko binago mo tunay. Sa yakap mo ako'y binalo. Pag-ibig mo sa'kin sumako. Buhay ko'y binago mong tunay. Dahil sa'yo ko'y naririto, nakatitindig, umaawit sa'yo. Sa habagat, pag-ibig mo, nagpupurit buong puso ko. Dahil sa'yo
Salamat, O Diyos, kasi sa kabila ng lahat ng aming mga pagkukulang, hindi mo kami pinabayaan. Hallelujah. Kaya naman, Lord, sa umagang ito, patuloy ka namin itataas. Tunay nga na ikaw ang Diyos na nararapat na itaas sa buhay namin, O God. Hallelujah. Purihin ka sa umagang ito. Praise your name, God. Hallelujah. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Di
sabihin natin sa Panginoon. pagsamba, Jesus, ika'y lakilain, magpakailanman, nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba, itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Itataas ang ngalan mo, Ama. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Tanggapin mo po ang aming handog, O Diyos. Ang aming papuri, ang aming pasasalamat, ang aming pagsamba, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon. Karapat dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat, Panginoon. Lord, hallelujah. Narito po ang iyong mga anak sa umagang ito na patuloy na nagmamahal sa iyo, Panginoon. Hindi man po kami karapat dapat mahalin, ngunit ipinadamo po sa amin ang iyong pagmamahal, Panginoon, O Lord. Salamat, O Diyos, sa umaga pong ito. Buong puso po kami nagpapakumbaba at nagpapasakop sa iyong banal na kalooban, Panginoon. Ang iyong kalooban ang isang mangyari, O Diyos, service na to, Panginoon. Lord God, buong puso po kami nagpapasakop, Panginoon, O Lord. Lord, lalong-lalo na po, tinataas ko po sa iyo ang iyong servant na gagamitin, Panginoon, sa oras na to, sa araw na ito, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na may bago kang kapahayagan. Gamitin niyo po siya bilang daluyan ng iyong mga salita, Panginoon. I-anoint mo po siya, Panginoon, mula ulo hanggang kanyang talampakan, O Diyos. Lord, anoint your servant, Panginoon, Elder Cherry Lagumbay, Panginoon, O Lord, sa iyong mga salita, Panginoon. Lord, bungkalin niyo po ang aming puso, lalong-lalo na po ang mayroong pang matitigas na puso, upang matamnan, Panginoon, ang iyong mga binhi, Panginoon, at ito'y tumubo, lumago at mamunga, Panginoon, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin itinataas. Tanggapin niyo po ang aming handog na buhay, Panginoon God, sa umagang ito. Sa iyo po ang pasasalamat, pagsambat, pagluwalhati, dahil ikaw po ang karapat-dapat, Panginoon. You alone is the glory in Jesus' name. Amen. 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 Palapakan po ang aming Diyos na buhay. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Purihin po ang ating Panginoon. Pagibuksan nga po ang ilaw para makita po ang ating mga kapatid. Ayan. Good morning. Good morning po sa ating lahat. Lalong-lalo na po sa ating Panginoon. Welcome po muli sa ating iglesia, Arise Jesus Worship and Mission Incorporated. Hallelujah. Batiin nga po natin muna ang ating mga katabi. Tayo po yung mag-ikot. Magbatian po tayo bilang magkakapatid sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Ipadama po natin ang pagmamahal ng Diyos na naranasan natin. Hallelujah. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of our
Bago po tayo magpasimula at makarinig ng salita ng Diyos, wini-welcome po natin ang ating mga bagong kasama sa iglesia ito. Hallelujah. Welcome po, Sister Viana and Brother Charles. Hallelujah. Ayan po ang nagkagawa maganda at gwapo nating kapatid. Hallelujah. Welcome po sa Arise Jesus. And welcome din sa ating... Welcome pa ba ito? Welcome Sister AR. Narito po. Ayan. Ang atin pong... ang ating tambourine dancer dati. Ngayon po ay nagiging training in pastora na po siya sa Muntinlupa. Hallelujah. Karangarap. Salamat po sa iyong pagbisita. Ayan. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Handa na po ba kayo? Hallelujah. Ihanda po natin ang ating puso sa salita ng Diyos sa umagang ito. I-welcome po natin ang lingkod ng Diyos, Elder Cheryl Lagumbay. Palakpakan po natin ang Diyos sa kanyang buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ang Diyos ay mabuti. Ay, napakahina. Ang Diyos ay mabuti. Amen. Ang Diyos ay mabuti. Alam niyo po, bakit ko laging sinasabing ang Diyos ay mabuti? Dahil laging sinasabi ng iba, kung ikaw ay wala sa ospital, sa mga nakaranas ng maospital, masasabi talaga nilang, pagpapala ang araw na to. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Uulitin ko po, ang Diyos ay mabuti. Amen. Sige po, tayo po muna ay manalangin. Amen. Aming Diyos Ama, salamat Panginoon sa iyong pag-ibig. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. Lord, O God, hallelujah. Puniin mo po ng iyong salita ang lugar na ito. Gawin mo pong matatabang lupa ang aming mga puso. Alisin mo po ang aming mga alalahanin upang hindi ka namin mapapurihan. Alisin mo po ang aming mga iniisip na hindi ka dapat sa lugar na ito upang hindi ka namin maintindihan, Panginoon. Lord, nawa, Panginoon, masasabi namin ang araw na ito ay araw na ginawa mo, Panginoon. Day of restoration, O God. Hallelujah. Day of breakthrough, O God, in the name of Jesus. Maraming pong salamat. Lord, itago mo ako sa iyong likuran. Bigyan mo po ako ng ekstrang kalakasan, Panginoon. Dalangin ko, O God, na hindi ko makalimutan ang aking pinag-aralan, Panginoon. Ang mga salita mong nilagay mo sa aking puso, Panginoon. Walang salitang mamumutawi na hindi mo, Panginoon, nakarapat dapat, Panginoon, kundi ang mga salita mo lang. Anoint my lips, O God, and let the beauty of Jesus be seen in me, O God. Yours alone, O God. Less of me and more of you, O God. None of me, O God. Hallelujah. To you alone the praises, the glory, and the honor. In Jesus' name, amen, amen. Alam niyo po, salamat sa Panginoon sa biyaya at grasya niya. Amen? Na tayo po ay nagagamit niya at tayo po ay naririto. Amen. Hallelujah. Sige po, umpisahan po natin. Bear with me. May oras naman po dyan sa harapan ko. Let us give our best to the Lord this morning. Amen? Kung hindi niyo po nakikita yung slide ko, magbukas kayo ng cellphone sa application ng Bible. Amen. Wag muna pong ibang application. Palapakan po muna natin ang Diyos na buhay para po hindi po masayang ang inihanda ng Diyos sa atin. Okay, sabihin nga natin, remembering the alabaster jar. Amen. Alam ko pong tayo pong lahat, lalo na po sa matatagal na sa Panginoon, ay ito po ay isang kwento sa Biblia na talaga namang tumulong sa ating pananampalataya. Amen. Remembering the alabaster jar. Okay. Sabing ganun dito, ngayon daw, sa ating mundong ginagalawan, we live in a culture obsessed with efficiency and budgeting and return
on investment. Amen? La, sa best sa first lang po muna. Ayan. Nawala ko. Ayan. Sa first po, sa second slide, yan, remembering the alabaster jar. Sabing ganon ay, kung ngayon, ang dami ng investment. Amen? At hindi tayo pwedeng mag-invest pag walang return. At lagi tayong kailangan budget meal. Lalo na ngayon, sa taas ng gas, minsan luto mo ng rice cooker ng tanghali, kung hanggang paubutin ng gabi yung kanin, papaabutin na para isang lutuan na lang. Pero alam niyo po, ang istorya ng The Alabaster Jar, sige po, second slide. Ano nga ba ang alabaster jar? Sabing ganon dito, sa mundo natin ngayon, we hate waste. Ayaw natin ng sayang. Sinong gustong ng sayang? Di ba pag yung anak mo kumain ng manok, tapos hindi niya inubos hanggang buto, ay hindi naman, wag na pakainin yung buto. I mean, ang dami pang tira, nanay ang kakain. Tapos sasabihin mo, anak, alam mo ba, 5 pesos na yan, 10 pesos na yan. Kasi ayaw natin ng may nasasayang. We try to calculate every budget. Lalo na kung ipunaryo ka. Pero yung iba naman, okay lang gumastos kasi meron pa naman. Natatansya din naman nila yon. Mahilig tayong magtansya. Yung iba, hindi na magta-tricycle. Maglalakad na lang kasi nanghihinayang. Kasi ayaw natin ng may nasasayang. Okay. Itong kwento natin ngayon, The Alabaster Jar, alam nyo ba, yung alabaster jar ay isang uri ng lalagyanan ng pabango. Marami ngayong pabango pag nasa bote, hindi mo pa nabubuksan, naaamoy mo na ang scent. Pero itong alabaster jar, non-porous, does not allow liquid, hindi niya hinahayaan yung liquid o kahit na anong hangin o walang anumang bakterya ang makakapasok sa alabaster jar. At ang alabaster jar na to, ito ay isang uri ng lalagyanan ng pabango noong ancient time. Di ba pati bakterya bawal makapasok? Alam niyo pa pag gumagawa kayo ng perfume, ang perfume ay meron din siyang lifespan. Na pag hindi mo nga yan nilagay sa aircon o kaya maliit na refrigerator, may tendency mawala ang kanyang amoy. At may mga nilalagay din doon na mga iba pang mga, hindi naman siya ingredients na makapagtatagal pa ng kanyang smell. May nilalagay doon, mga additives ang tawag. Itong alabaster jar, isa siya sa tinuturing na cultural ultimate security. Ngayon, ang ating security ay maaaring nasa ATM. Pag nawala ang ATM mo, baka mayroon doon 500,000. Yun ang security natin ngayong kapanahunan natin. Title ng bahay, ng lupa, ng sasakyan mo, yan yung security natin ngayon. And gold, mga diamonds, di ba? Yan yung security. Pero noong panahon ni Jesus, ang isa sa mga security na pinanghahawakan ng mga tao ay itong alabaster jar. Bakit? Used to hold highly expensive perfume. Ito lang ang pwedeng paglagyan mo ng perfume na napakabango. Alam ko yung iba sa inyo may perfume na pang araw-araw. May perfume kayo na panglinggo lang. At may perfume kayo na pag-aatin lang kayo ng mga kasal, ng mga event. Tama?
At maging sa sapatos, may sapatos din kayong pang malakasan at may mga sapatos din kayong pang araw-araw. Same with this alabaster jar. Hindi ito basta-basta ginagamit. At pwedeng, kung ikaw ay isang babae, pwede mo itong security mo na sa buhay. Bakit? Ang alabaster jar ay nagkakahalaga ng 1 buong taong mong sweldo noong panahon ni Jesus. Yan ang kwento ng alabaster jar. It is an ancient container for holding expensive perfume or oil. At may mga oil din naman dati, isa ang olive oil, na pwede mong ipang araw-araw lang na offering. Kung ikaw ay gusto mong maghandog, pero itong nasa alabaster jar, hindi mo to pwedeng basta-basta binubuksan. Amen? Kaya nga, di ba, pansinin nyo, pag may pabango kayo, kahit isang spray mo lang, naaamoy mo na kasi mahal. Amen? May mga pabango naman, ibinuhos mo na sa katawan mo, nawala lang. So, nai-imagine nyo ba kung ano yung alabaster jar na tinutukoy at pag-aaralan natin? Amen. Ang alabaster jar represent financial security. Grabe, pabango, financial security. Yes, kasi pwede mo itong ibenta. Kasi nga, ang alabaster jar, hindi ko kasi alam ang pinakamababangong pabango eh. Mayroon ba kayong alam na pabangong nagkakahalaga ng 100,000? Meron? O sige, pagpalagay natin na gano'n, hindi mo yun basta-basta, baka 10 taon mo gamitin dahil sa sobrang bango niya. At alam kong marami itong preservation. Okay, sige po, punta po tayo sa fourth slide. Ayan. Alam niyo po, ang kwento ng alabaster jar ay makikita natin sa 4 na gospel. Matthew, Mark, Luke, and John. Amen? Saan siya makikita? Matthew, Mark, Luke, and John. Sa Matthew 6, sige po, sabayan niyo po ako kung hindi niyo po nakikita kasi maliit lang. Matthew 6:13. Buksan ko lang din po yung Tagalog, ha? Matthew 6, para po 11 o'clock pa naman po. Kaya makakapag-aral pa tayo maigi. Okay, Matthew 6:13, isa ito sa mababasa natin, nandito ang alabaster jar. While Jesus was in Bethany, pakinggan niyo po yung mga inuulit-ulit ha. While Jesus anointed at Bethany, Bethany outside the Israel. While Jesus was in Bethany, in the home of Simon the leper, Simon na ketongin, a woman came. Tingnan niyo ha, a woman came to him with an alabaster jar. Parang gusto ko po sa Tagalog. Sige po, sa Tagalog na lang tayo. 26. Para hindi ko na po uulitin yung kwento mamaya. 26:6. Okay. Binusan ng pabango si Jesus. Okay, may idea na kayo ha. Binuhusan ng pabango si Jesus. Ano ang ginamit na pabango? Yung pabango na nasa loob ng alabaster jar. Nasa Betania si Jesus sa bahay ni Simon Ketongin. Samantalang siya'y kumakain, lumapit ang isang babaeng may dalang sisidlang alabastro na puno ng mamahaling pabango. Ibinuhos niya ito sa ulo ni Jesus. Nagalit ang mga alagad nang makita ito. Ano't inaaksaya ang pabango? Tanong nila. Naipagbilisan na ito ng mahal at naibigay sa mga dukha ang pinagbilhan. 10. Hindi lingid kay Jesus ang kanilang sinasabi. Kaya't ang wika niya, bakit nyo ginugulo ang babae? Mabuti ang ginawa niyang ito sa akin.
habang panahoy kasama niyo ang mga dukha. Ngunit ako'y hindi niyo kasama sa habang panahon. Hindi pa may binusan na niya ako ng pabango bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Tandaan nyo, saan man ipangaral ang mabuting balita, mababanggit din ang ginawa niyang ito bilang pag-alaala sa akin. Alam nyo po, pag mayroon tayong nabasa sa Biblia, hindi ko po alam kung si Lord, merong ugali ang Panginoong Jesus may ugali siya ng, minsan nyo lang ako kasama, bakit kayo malulungkot? Yung nag-aral tayo ng prayer and fasting, sabi ng mga Pariseyo, bakit hindi sila nag-aayuno? May kasalan eh. Meron ba namang kasalan na nag-aayuno? Ikaw, ay, Ate Che, wag mo na lang kami idamay sa prayer and fasting mo. May kasalan ngayon, kakain ako. Sabi ng Panginoon, panahon ng pagsasaya. So hayaan mong magsaya kami. Ang Pariseyo kasi, bakit hindi sila nagpapasing? Ba't hindi sila nag-aayuno? Si Lord, nakita ko na naman yung sinabi niya, habang buhay niyong kasama ang mahihirap, habang buhay niyong kasama ang mga dukha. Ano sabi niya? Pero ako, hindi niyo habang buhay kasama. Mahilig ng ganun ang Panginoong Jesus. Mababanggit din po siya sa next po. Una po sa Matthew, pinagsunod-sunod ko lang din po ito, pero hindi ko naman po babasahin lahat. Mababanggit din siya sa Mark 14:3 and 9. Pero dito, inulit lang din, a woman came sa Bethany pa rin with alabaster jar. Next po, yung account ng story ay inulit din, mababasa nyo. Inulit din siya sa, next po, sa Luke. Inulit siya sa Luke 7:36-50. Jesus anointed by a sinful woman. When one of the Pharisees, ito naman Pharisees, invited Jesus to have dinner with him, he went to the Pharisee's house. Ang pangalan ng Pharisee ay si Simon the Pharisee. Ito naman ay pinangalanan din siyang babaeng makasalanan. Amen? So, a woman in the town who lived in a sinful life. Okay, pakita natin nung una, woman came. Pangalawa, Matthew, Mark, woman came pa din. Pero sa third, pinangalanan siyang makasalanang babae. Next is, punta na po tayo sa next slide, sa John 12:1-8. Sa John 12:1-8, inulit po uli ang kwento ito. Jesus anointed at Bethany. May pangalan din po ito. 6 days before the Passover, Jesus came to Bethany, where Lazarus lived, whom Jesus had raised from the dead. Ito naman ay sa lugar ni Lazarus, ni Martha, and ni Mary. Here, a dinner was given in Jesus' honor. Martha served, while Lazarus was among those reclining at the table with him. Then Mary, sister of Lazarus, took about a pint of pure nard, an expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the fragrance on the perfume. But one of his disciples, Judas Iscariot, who was later to betray him, objected, "Why wasn't this perfume sold and the money given to the poor?" Di ba pare-parehas? It was worth years' wages. He did not say this because he cared about the poor, but because he was a thief. Magnanakaw din si Judas. Bukod sa kanyang betrayal na katangian,
nagkakanulo, siya din ay magnanakaw. Nakalagay po dito sa John 12:1-8. As a keeper of money bag, siya yung treasurer ng mga disciples, si Judas Iscariot. He used to help himself to what was put into it. Sabi ni Jesus, leave her alone. Jesus replied, it was intended that she should save this perfume for the day of my burial. Amen? So, sige po. Next po. Ito ay summary. Summary po ng ating, next page po. Ayan. Nakikita niyo po, incidents involving women with the alabaster. Sa Luke 7, sinful woman, hindi siya pinangalanan, pero pinangalanan siyang makasalanang babae. Sa John, maliwanag na siya ay si Mary, na kapatid ni Lazarus. Matthew and Mark, wala rin pangalan, pero hindi siya tinawag na makasalanan. Sinabi lang doon, babaeng lumapit at binuhusan siya ng pabango. Alam niyo po, maraming pag-aaral, maraming scholar, na syempre sure tayo kay Mary of Bethany. Mary, na kapatid ni Lazarus, na isa sa mga babaeng nagbuhos ng pabango kay Jesus. Dito naman po sa Luke 7:36-50, nangyari siya sa Capernaum. Capernaum ay bandang Galilea. At tinignan ko kung gaano kalayo ang Israel sa Galilea, 195 kilometers. Sabi ko sa Cavite na lang gaano kalayo hanggang Pangasinan. Ganon kalayo. At nakita niyo po, ang nangyari, alam niyo po kasi, sa ancient time, ugali naman talaga, nasa kultura nila, na pag may mga bisitang kilalang tao, sila ay pumapasok sa bahay at nagbibigay galang. Naghuhugas ng mga paa, parang nihuhugasan yung paa ng bisitang matataas na tao. Kunyari, si BBM, gusto nyo nandito siya, hugasan nyo siya ng paa kung gusto nyo. O kaya, si Sarah, bahala kayo. Kasi matataas na tao, kung tayo ay nandoon sa kultura nila, yun ang gagawin natin kasi kultura nila yun. So, kaya sinabi dito, years before the Passover, nakita ko din doon na 1 hanggang 2 taon yung istoryang ito bago lumabas si Mary ng Bethany at yung pinangalan na unnamed woman, lahat ito ay 6 days before the Passover. Ito ay bago mamatay si Jesus, nangyari ito. Kaya maraming pag-aaral din na nagsasabing maaaring ito ay 2 tao. Hindi ko na i-go further yung explanation para hindi tayo masyado maguluhan. Pero marami kasing commentary, maraming Bible scholar. Sino tong babaeng makasalanan? Amen? Sabi naman ng iba, baka si Mary Magdalene to. At sabi din nila, baka nga si Mary Magdalene kasi pagtapos na lumabas itong makasalanang babae, makikita sa susunod na pages ng Bible, biglang lumitaw si Mary Magdalene. Pero si Mary Magdalene kasi ay pinalayas, parang siya ay pinalayas ng Panginoon yung mga espiritong nasa kanya na hindi maganda. Because maaring si Mary Magdalene ay talagang makasalanan. Makasalanan talaga si Mary Magdalene, pero hindi kasi siya pinangalanan dito sa sinful woman. Amen? So maraming pag-aaral. Itong Luke 7:36 ay nangyari sa gitna ng pagmiministeryo ni Jesus sa lugar ng Galilea. Amen? Kaya nga sabi ko sa inyo, kultura naman talaga nila na nagbubuhos ng pabango, maaaring hindi man yan mamahalin o mamahalin man yan, ay kultura nila yon. Amen? So, hindi na po tayo magtatagal dito. At pero yung 6 days before Passover, mamaya dadaanan natin to. Bakit nangyari ang pagbubuhos ng pabango 6 days before Passover, 6 days before the crucifixion? Amen. Ngayon naman, pag-aralan natin yung mga tauhan, yung mga characters doon sa kwento ng alabaster jar. Ready na po ba kayo? Amen. Palapakan po natin ang Diyos na buhay para may konting exercise. Ayan.
First person, syempre huhuli ko dyan si Jesus. Unahin muna natin si Simon the Pharisee, or may ibang pag-aaral din na tinatawag din itong kasi baka maguluhan tayo. Kasi nga, komentary yan, di naman ako nabuhay nung panahon ni Jesus. So, hindi ko siya makukwento sa inyo kung sino talaga to. May mga pag-aaral din na baka si Simon the leper, ay siya din si Simon the Pharisee. Pero ang layo kasi ng interval nila. Pero, okay, ganun talaga pag nag-aaral, di ba? Sa math nga, mahirap eh. Kung paano ka makakarating sa final na sagot eh. Pero tingnan na lang natin. Tutok muna tayo kay the Simon the Pharisee. Ano ang ugali na meron si Simon the Pharisee? Phariseo. Okay, sabi dito, Luke 7:36-50 exemplifies an attitude of Simon the Pharisee na isang Phariseo na nag-invite kay Jesus na kumain sa kanyang bahay. Okay, paano siya nagkaroon ng self-righteous? At paano siya nagkaroon ng spiritual pride? At paano naman natin sasabihin judgmental legalism? Paano, Ate Che, paano mo naman nasabi yan? Meron ka bang pruweba? Okay, Simon the Pharisee. Bakit siya naging self-righteousness? Meron siyang self-righteousness. Ano bang Tagalog ng self-righteousness? Matuwid na ako. Matuwid ako. Ikaw hindi. Ako matuwid. Kaya nga self-righteous eh. Is the belief that you are morally superior to others based on your clean track record. Di ba minsan may ganun tayo, oy, hindi ako nakulong. Oy, malinis ang pamilya ko. Oy, isa lang ang boyfriend ko, ikaw 10, hindi ka malinis. Sa panahon natin ngayon. Pero si Simon the Pharisee, siya ay nagkaroon ng self-righteousness. In-expose ni Jesus ang kanyang puso. Simon genuinely believed he had very little sin to be forgiven for. Bakit? Pariseyo ka eh. Di ba? Ang mga pariseyo, mga ano yan eh, mga magagaling sa salita ng Diyos. Kasama ng mga, ang tawag doon, what to call that? Yung mga nag-aaral, skriba. Diba? Sila yung mga nag-aaral. Simon thought he was doing Jesus favor. Sabi niya gano'n, di ba siya ang nag-invite? In-invite niya si Jesus sa bahay nila. Kasi, sabi niya gano'n, punta na tayo, self-righteousness, akala niya, wala ako masyadong kasalanan. Konti lang yung kasalanan ko. Meron bang kasalanang maliit at kasalanang malaki? Hello? Pag nagnakaw ka ba ng 100, nagnakaw siya ng 1,000? Same. Yung nagnakaw ng 125 million ay higit. At nagnakaw ng 500 billion ay pare-parehas nagnakaw. Palapakan natin ang Panginoong Diyos. Kaya wala magsasabing hindi ako magnanakaw. Kasi maliit lang ang ninakaw ko. Ikaw malaki ang ninakaw mo. Hindi. Pare-parehas kayong magnanakaw. Ang nagnakaw ng malaki at nagnakaw ng maliit at nagnakaw ng 100 ay pare-parehas kumuha ng hindi kanila. Kaya sabi ni Simon the Pharisee, hindi naman ako masyadong makasalanan. Kaya di ba sabi niya kanina, kung siya talaga ay totoong propeta, malalaman niya kung sino ang humipo sa kanya, kung sino ang nagbuhos sa kanya ng pabango, isang makasalanan. O sige, ikaw na yung matuwid.
ikaw na yung walang kasalanan. Pero ano sabi ng Panginoon? Nirebuke siya ng Panginoon. Sa spiritual pride naman ni Simon the Pharisee, sa spiritual pride. Kasi mga spiritual leader ang mga Pharisee, di ba? Spiritual leader. Sabihin nyo nga. Spiritual leader. Alam nyo, kagabi nung nag-aaral ako, Lord, ako ba to? Hindi naman dito, sa iba. Ganon, di ba? Di ba? Hindi naman dito, sa iba. Para bang, alam nyo po, sa mga nag-aaral ng salita ng Diyos, una kaming tinamaan ng salita ng Diyos bago po kayo matamaan. Kaya pare-parehas lang po tayong tinatamaan ng tabak ng salita ng Diyos. Amen? So, ang sabi ko sa Panginoon, kagabi, kaninang umaga, Lord, walang pagpaparinig, kundi pag-aaral lang ng salita ng Diyos. Amen? Spiritual pride. Simon wanted the community to see that he was entertaining this popular teacher. Siyempre, ikaw ba naman si Jesus na nagpapagaling ng mga sakit sa Galilea? Di ba? Tapos, matalino. Alam nyo, kaya lang daw niya in-invite si Jesus kasi mag-aral sila ng theology. Conversation. Di ba? Sabing ganon dito. Pero Simon wanted the community pala to see that he was entertaining this popular teacher, Jesus. Ikaw ba naman pumunta sa bahay mo ang isa sa, sige, nakulong na pala si Strike na lang. Di ba? Pumunta kaya sa bahay mo si Strike. Sikat ka. Di ba? Yung iba nga lang, sayang, hindi ako nakapagpa-picture sa kanya. Kahit pa sabihin mong simpleng tao lang yan, pero kilala, pero pride, andun yung, di ba? Harap-harapan ko siyang nakita. Ganon yung feelings ni Simon the Pharisee. I am a Pharisee, pero alam nyo, marami siyang hindi ginawa kay Jesus. Spiritual pride. Balikan ko lang sa Luke 7. Huwag po kayong mag-alala, may oras naman. Samahan tayo ng Panginoon sa oras. 7. Kakatabi ko si Pastor Josh dito. Ayan. Alam niyo po, sabing ganun sa 7, nung binuhusan ng babaeng makasalanan si Jesus, di ba kung ano-ano sinabi niya? Pero ano sabi sa kanya ni Jesus? Sa 44 to 46 ng Luke 7:44. Tingnan natin. Pero sabing ganon dito, nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nilingon ng Panginoon ang babae na nagbuhos ng pambango sa kanya. Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig. Hindi mo man lang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Kasi di ba kultura nga maghuhugas. Ngunit binasa niya ng luha ang aking mga paa. Kasi yung babae biglaan siya eh. Si Jesus nasa bahay ni Pharisee, ng isang Pariseyo. Tapos wala siyang dalang tubig. Ang ginawa na lang ng babaeng ito, lumuha na lang siya dahil makasalanan nga siya. Binasa niya ng tubig ang paa. Binasa niya ng luha niya na nagsilbing tubig ang paa ni Jesus. Binasa niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng kanyang buhok. Siyempre, pag binasa mo yung paa ng isang mong guest or isang mong nagbisita sa bahay nyo, ano, manatiling basa? Siyempre, mayroon ka rin basahan. Pero yung babae, biglaan. Nilugay niya ang kanyang buhok at yun ang ginawa niyang pamunas. Sa iba nga, di ba? Ay, wag yung kamay ko, ang dirty mo, no? Wag yung kamay ko, ang dirty.
Pero siya wala, buhok niya ang pinampunas niya sa mga paa ni Jesus. Hindi mo ako hinagkan, ngunit siya, mula nang pumasok ay hindi tumigil sa paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo, subalit pinahiran niya ito ng pabango. Pinahiran niya ng pabango ang aking mga paa. Bakit? Dahil nga ang isang Pariseyo ay mataas ang posisyon sa lipunan. Sabi ni Pariseyo sa isip niya, I am a Pharisee. I am spiritually superior to this rabbi from Nazareth. Di ba may ganyan inipitahan ka sa bahay? May kilala akong ganyan. Nag-imbita. Ay, hindi pala. Kwento lang pala to. Pero hindi niya ginalang. Hindi niya ginalang. Pero inimbitahan lang niya lang. Pero walang hospitality na ginawa. Ni tubig hindi inalok. Parang pinakita ng isang Pariseyo dito na hindi kita dapat paglingkuran. Mas mataas ako sa iyo. Kung may gustong maghugas ng paa mo, kukuha ako ng servant. Pero ang kahit servant hindi siya nagbigay para maging komportable si Jesus. 'Di ba? Uhaw na, 'di ba? Kumbaga mga ganyan, mga simple gesture. Okay. So nakita natin spiritual pride niya, hindi siya bumaba sa level ni Jesus. Sabi niya, mas mataas ako sa iyo. Jesus of Nazareth, guro ng Nazareth. Judgmental legalism. Bakit sinabing judgmental siya? Sabi niya sa isip niya, internal monologue, she is a sinner. Makasalanan. Kung siya ay totoong propeta, malalaman niya na humahawak sa kanya isang makasalanan. Alam ng Diyos ang ating iniisip. Hindi ba natin to sinasabi, pero alam ng Diyos ang ating iniisip. Hindi mo man siya ibukas sa bibig mo, pero sa isip mo, pinulaan mo na yung isang tao, hinusgahan mo na yung isang tao, tinaasan mo na ng kilay yung isang tao. Maaari bang tawagin katulad tayo ng isang Pariseyo na judgmental, self-righteous? Okay, next po. Next po. Ang susunod naman natin pag-aaralan ay, wait lang po buhay, characteristic ni Judas. Sabi nga natin, characteristic ni Judas. Ito po. Ayan. Kilala na natin si Judas kaya hindi ako magtatagal dito. Sabi nga gano'n, anong ibig sabihin ng indignant? Ang indignant po ay isa sa mga attitude ni Judas. Feeling of showing anger because of something you perceived as unfair. Nagagalit siya. Bakit naman ibinuhos ng babaeng ito ang pagkamahal-mahal na pabango? Tapos, sa iisang tao lang ibinuhos, sana ibinenta na lang. Galit si Judas. Hypocrite. Sa malalim na salita, hipokrita. Hipokrita ka. Di ba? Mapagpaimbabaw. Sabi niya, sana ipinagbili na lang ang pabango at ibinigay sa mahihirap. Pero hindi naman pala yun ang totoo niya. Kasi dahil siya ay treasurer, mokos-mokos ba tawag doon? Mekos-mekos. Umekos-mekos niya yung pera. Okay? Imimekos-mekos niya yung pera. Pero, hindi naman pala talaga nilagay sa isang proyekto. Sana nga kung may proyekto. Pero ghost project pala. Amen? So, si Judas Iscariot ay ganun din.
Kunwari, sana binigay na lang natin sa mahihirap. Pero, siya ay greedy. Motivated by greed. Sabi dito, his concern wasn't genuine as he was greedy and used to steal from the disciples money, bag. Di ba ito din naman talaga ang naging daan para ipagkanulo niya si Jesus sa salapi din? Kaya si Judas Iscariot ay, anong tawag doon? Corrupt. Si Judas Iscariot ay isang corrupt na disipulo ni Jesus. Kasi hindi totoo ang kanyang paglilingkod. Amen? Amen. So, hindi ko na po tatagalan si Judas Iscariot kasi siya ay inisip lang niya. Okay, next po. Okay, ano yung una nating name? Simon the Pharisee, Jesus Iscariot, and the third na mga taong makikita natin ay mga other disciples. Kung hindi naman other disciples, yung mga nandoon. Siyempre, sino ba ang kasama ni Jesus? Di ba yung mga ibang disipulo din naman? At siya ay nasa bahay din ng isang pariseyo. In the alabaster jar story, the other disciples initially reacted with indignation and scolding. Nagagalit sila. Kasi nga hinayang sila doon sa pabango na ibinuhos ng babaeng makasalanan. They criticized the acts as a waste, arguing the expensive perfume could have been sold and the money given to the poor. Pero alam nyo ba, yung isang tahimik na pag-uusap ng pariseyo, ng disciples ni Jesus, sila ay maaaring nag-aaral. Diba? Maaaring sila ay nag-aaral ng bakit magaling si Jesus, bakit siya nakakapagpagaling ng may sakit, ano-ano yung kanyang mga miracles na nagawa. Biglang from quiet devotion, naging vocal condemnation. Nirebuke nila ang babae at sinabing ang ginawa ng babae na may hawak ng alabaster jar ay act of worship as waste. Yun ay sayang na paghahandog. Ang mindset ng mga disciples, ang mindset ng mga taong nandoon, math. Amount ng halaga ng alabaster jar. Sayang. They knew the price of the perfume. Alam nila ang halaga ng pabango. Pero katulad ng pariseyo, katulad ng mga disciples, but they completely miss the value of the person standing right in front of them. Again, nang hinayang sila sa halaga ng pabango na ibinuhos ng babae, but they completely miss the value of the person standing right in front of them. Hindi nila nakita kung sino ang pinag-alayan ng pabango. Nang hinayang sila sa pera, ibigay na yan sa mahihirap. Anong ginawa ni Jesus? Hindi sila nang hinayang na si Jesus pala ang tatanggap ng ganong kabangong pabango. Ng ganong halagang isang buong taong sweldo ng isang babae, pero ibinigay niya sa paanan ng Panginoon. Nakalimutan nila ang value ni Jesus. Di ba minsan ganon din tayo? Hindi natin napapahalagahan ang value ng Panginoong Jesus. Na anong tawag doon? Na-take for granted natin kung sino ba talaga si Jesus bilang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari.
alam niyo po, may mga lingkod ng Panginoon, grabe, super talaga magbigay. Alam niyo po, isa po ako sa mga treasurer. Siyempre, si Tita Jo ang treasurer. Nakikibilang lang po ako. Minsan hindi ko maintindihan, ang laki nito mag-tithes. Minsan 100,000, mataas pa sa 100,000, minsan 40,000, minsan 50,000, minsan 80,000. Hindi ko maintindihan yun. Siyempre, una may pera sila. Pangalawa, pwede mo namang hindi gawin yun eh. Pero alam nyo ba, ang nagbibigay ng malaki at nagbibigay ng 20, para sa akin parehas lang. Kasi yung 20 binigay nung babae sa Mesopotamia ba yon? Yung babae sa church ng Macedonia, balo sa church ng Macedonia, binigay niya barya-barya. Anong tawag doon? Tumutunog pa nga yung barya. Pero yun na yung pinaka niya. Kaya nga, hindi mo pwedeng sabihin 10 pesos lang yung binigay mo, 20 pesos lang yung binigay mo, buo pa. Tapos siya, ang binigay niya 100,000. Pero ang pera niya pala sa bangko ay bilyon, 5 million, 10 million. Pero ang binigay ng balo nito sa Macedonia, a church of, nakalimutan ko anong church yun eh. Sabi, hayaan nyo kaming maghandog. Kahit maliit lang yung church namin, gusto naming maghandog kami. Pero, yun lang talaga yung pera nila. Yung pagbinigay na nila, mamaya magtutuyo na lang sila ng gabi. Alam niyo ba, tinatreasure na Panginoon yun? Yung magbibigay ka na kahit mawawalan ka pa. Imbis na nilitsonero ka mamayang gabi, magbibigay ka. Bakit? Gusto mo magbigay eh. Sorry po talaga. Sabi ko, Lord, alam niyo po, sa SM, maniwala akong dala mo sa SM 500. Hindi. Walang pumupunta sa SM na dala 500. Unless uuwi ka kaagad. Sa SM nakikita yung may mga 3 tao. 3 tao, 2 tao. Sa church nakikita 1 tao, madumi pa yung tao. Bakit? Anong sinasabi ko? Dati, sasabihin naman ni Pastor Josh, Ate Cha, wag kang mag-name-name pero ina-name-name ko siya. Pastor Josh, makinig ka. Alam niyo po dati, sa core leaders, nagmi-meeting kami pag meron kami ipapagawang proyekto. Nung dating nagkaroon ng pagsamba, wagas ba yun? Ano yung unang concert? Yung kay Macy? Dakilang Pag-ibig. Nung Dakilang Pag-ibig, nagbenta kami ng ticket, 100 pesos. Kasi nga, lumabas tayo. Tapos, a matter of how many months lang yon, parang 22 years natin, anniversary, maglalabas na naman kami ng ticket kasi nga, yung pondo natin, hindi naman na ganoon na makataas. Hindi na ganoon kataas yung pondo ng church. Mga 3 years ago na, nasa gitna na lang tayo. Maglalabas na naman ng ticket, namin si Pastor Josh, dami kaming hindi maboboto. Parang kongreso din, may 250 votes, may 9 votes, nagbobotohan din kami. Pero alam niyo po, kagabi habang nag-aaral ako, bakit nga ba hindi natin bigyan ng Panginoon ng napakalaking halaga? Amen? Palapakan nga natin ang Diyos. Bakit sa ibang bagay, bili ako ng kape, 250, bala kayo kung magkano yung kape, gagawa na lang ako ng kape ko na masarap. Di ba? Pero bakit pag sa Panginoon, hindi natin mailabas yung 100? Bakit sa load, 300? Bakit sa parlor, 1,500, 2,000? Bakit sa ibang bagay ang mahal? Bakit kay Lord hindi? Alam nyo, na-review ako kagabi. Ate Yang nawala. Ayan na. Na-review ako kagabi. Bakit? Ako ito eh. Parang isa ako ito. Alam nyo ba si Judas Iscariot ay leader ng complaint? May magandang plano, huhusgahan mo.
Para naman pala kay Jesus, ang nakikita mo, nakakahiya sa mga tao. Magbebenta na naman tayo, nakakahiya sa mga tao. Aatin na lang sila ng church, may bayad pa. May kasama namang 25 pesos na juice. And take note. Anong pagkain natin, Ems? Goldilocks. Bakit pag sa mga BTS, SB19, Korean subscription, Netflix subscription, we paid. Bakit pag kay Lord hindi? Sabi ko, Lord, magiging mabait na po ako sa susunod. Palakpakan natin si Jesus. Bakit? Kasi sabi dito, they knew the price of the perfume. They knew the price of the ticket. But they completely missed the value of the person standing right in front of them. Kanino ba natin gagamitin yon? You know how much, pag lumabas tayo dito, magkano ang sound system natin? 12 to 15,000. 12 to 15,000. Kaya sabi ni Pastor Josh, maglabas tayong ticket para hindi magalaw yung pera natin. Magkano ang church natin? Hindi tayo tatakbo nang wala tayong 25 to 30,000 monthly. Hindi tayo makakatagpo. Magkano ang kuryente? Si Ate Che, binigyan na kami ng math because this is the truth. We are family, amen? We are family, amen? Hindi to kaya ng isang tao lang. Dinala tayo sa pamilya ng Arise para magtulungan. Kaya pag sa gawain ng Panginoon, kailangan maganda. Kailangan the best. Kasi bumili ka nga ng damit na 1,000 plus eh. Bakit sa Panginoon, 100 issue? Di ba? Amen? So sa susunod, paggawain ng Panginoon, paggawain ng Panginoon, same with the unseen woman, same with the woman of Bethany, all out. Amen. Okay? Sabi dito, challenge. Challenge. Stop measuring what God asks from others based on your unwillingness to sacrifice. Kung siya may ganoong puso ng paghahandog sa Panginoon, Pastor Josh, Ems, ano ba yan? Wala kayong ginawa kundi mandibre na mandibre. Hindi ba kayo nanghihinayang? Maaaring yun lang ang way nila ng serve sa Panginoon. Yung i-extend sa iba yung blessing nila. Kung wala tayong pera, ano yung extend ng blessing natin? Amen? Ano yung magagawa mo? Pagandahin ang bahay ng Diyos. Pagandahin ang bahay ng Diyos. Sabi ng Panginoon, sa Hagay ba yun? Nakalimutan ko na naman yung Bible verse. Sabing ganon, ang gaganda ng bahay nyo. Pero ang bahay at templo ko ay hindi. Totoo. Pag pupunta dyan si Pastor Josh sa pastoral room, hindi ko gusto yung amoy. Hindi ko gusto ang amoy. Pabango. Same din sa ibang mga leaders. Pagandahin natin ang bahay ng Panginoon. Amen? Kasi sobrang pagpapala natin sa lugar na to. Yung iba, umuupa sila 10 to 15,000. Pero tayo, less than 10,000, ang laki pa. May pastoral, may ganito, may kitchen, may kwarto. Ingatan natin ang bahay ng Panginoon. Ingatan natin to. Amen? Amen. So next po, ito naman pong the woman attitude with the alabaster jar. Siyempre, nakita nating deep repentance, total humility before God, and a focus on Jesus' word over earthly wealth. Dito na lang po ako magkikita. Nakita naman natin, di ba? Siya ay makasalanan. Nakita niya si Jesus, pumunta siya, para siyang si Zaccheo eh. Nagpunta pa sa taas ng puno para makita si Jesus. Jesus, imbitahan kita sa bahay natin, sa bahay namin. Kasi alam niya, tax collector siya eh. Ibibigay ko, babalik ko lahat ng mga ninakaw ko. Ito namang babae, sabi niya, ito na yung pinakamahalaga sa akin. Kung yung iba nagbibigay lang ng mga simpleng oil, ito pinakamabangong pabango ang ilalaan ko sa paanan ng Panginoon. Amen? So,
Focus on Jesus' worth over earthly wealth. Nag-focus siya doon kung ano ba ang Panginoon kesa sa kayamanan ng mundo. Hindi siya nang hinayang. Of course, ang final po natin ay ang attitude ni Jesus. Jesus' attitude toward the woman with the alabaster jar is one of the radical grace and vindication. Wala namang ginawa yung babae. Nagpunta doon, nagbuhos ng pabango. Pero ang biyaya ng Panginoon, ibinigay kaagad sa babae. Vindication, sabing ganun, go in peace. Dahil sa yung malaking pagmamahal sa akin, ang kasalanan mo ay pinatawad na. Diba? Hindi, sabing ganun dito, wait lang po just give me time. Okay, ito sa woman. Sabing ganun dito, she did not pour out a few drops. Hindi siya nagbigay ng pakonti-konti. O Jesus, ito lang sa iyo, mabango naman yan. Tama na yan sa iyo. She broke the neck of the jar, emptying every single drop. The disciple calculated the cost. She only considered the worthy recipient. Siya, tinignan niya kung kanino ko ba ito ibibigay, sino ba ang tatanggap nito. The real devotion of give God's everything. Sabi nga dito, we cannot truly worship Jesus until we understand who He is and who we are in His presence. Pag nakita mo ang Diyos, sabi nga ganon, darling of heaven, the only Son of God, King of kings and Lord of lords. Anong klaseng pagsamba ang pwede nating ibigay sa Kanya? Mekos-mekos lang? Few drops lang? Leftovers of yours? Tingi-tingi lang? Tira-tirang oras lang? Tira-tirang kalakasan lang? Sabing ganon, hindi tayo totoo makakapag-worship kung hindi natin kilalang lubusan ang ating sinasamba. Sa Ephesians naman po, and walk in the way of love, just as Christ loved us and gave Himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Sabi ko, nung pinatawad ng Jesus yung babaeng makasalanan, tinanggap siya nito. Tinanggap siya ni Jesus, di ba? Pero nung si Jesus na ang mag-alay ng kanyang dugo at ito'y naging mabangong samyo sa Diyos, tinanggap tayo ng Diyos Ama dahil sa pag-aalay ni Jesus. Alam niyo pong yung 6 days before Passover, naghalo ang dugo, naghalo ang pawis. Pero siguro sa ginawa ni Mary of Bethany, nasa paanan pa rin ni Jesus yung amoy ng pabango. Kasi may mga pabangong kahit 3 days, kahit 1 week, wag mong labhan yung damit mo. At kung talagang mamahalin yan, nandyan ang amoy niyan eh. Tingnan natin yung agony ni Jesus sa Garden of Gethsemane. Lumuluha siya ng dugo. Yung pawis niya parang dugo na. Yung iyak niya sobra-sobra na. Pero humahalimuyak pa rin yung ginawa ng babae ni Mary. Ibig sabihin, nag-mix yung smell. Amen? So, Proverbs. Next po sa Proverbs. You will never succeed. Ito, dito na lang po ako medyo isang verse lang naman po. Tapos tayo po ay magpe-pray na. Sa Kawikaan. Kawikaan 23. Kawikaan 23:13. Sabi dito, Kawikaan 28:13. Ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti.
ang nagkukubli, ang nagtatago ng kasalanan ay hindi mapapabuti. Kaya wag tayo magtaka. Bakit ganito? Maaaring may tinatago tayong kasalanan. Maaaring may mga ginagawa tayo na hindi natutuwa ang Panginoon. Ngunit kakahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Amen. Next po. Your sins are forgiven. Sabi ng Panginoong Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay tumayo. Let us enjoy the presence of the Lord. Kantahin po natin yung Be With You. Maaring hindi mamahaling pabango ang gusto nating ihandog sa Panginoon ngayon. Maaring we need to pour out at the feet of Jesus in replace of alabaster jar. Maaring wala tayong pabangong hawak, pero in replace, kapalit ng isang alabastro, we can offer to God our hearts, mind, and soul in replace of alabaster jar. Kung yung babae siya'y pinahirapan ng pagkakasala, in our present time, what bondage us? Ano yung tumatali sa atin to be more like Jesus? Ano yung nagpipigil sa atin para makapaglingkod tayo ng totoo? What we want to give to Jesus? Ano ba yung gusto nating ibigay sa Panginoon ngayon? It can be great anxiety, fear, galit, mga pangarap, mga tanikalang patuloy tayong pinahihirapan. Gusto nating ibigay sa Panginoon ngayon ang ating pamilya, ang trabaho na meron tayo, pag-ibig na magulo, relasyon na magulo, spiritual journey na parang stagnant na lang, hindi na dumaloy. What is in your heart right now in replace of alabaster jar? What is in your heart right now that you need allow Jesus to break through? It requires only humility, confession, and repentance. Hallelujah, Jesus. Yira da kandara da shira da kandara. Sige po, awitin natin ito sa Panginoon. In the place of our alabaster jar, let us enjoy the presence of the Lord. What is your alabaster jar? Once again, Savior, once again, faithful. You're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my day. This is the time. This is the day of breakthrough. Give it to God, your heart, your mind and soul. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. And I live to honor you. Amen. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Let us worship God for who He is. Let us worship God for who He is. And I live to worship you. Like a woman in the alabaster
Alabaster jar. Your sin is forgiven. My life and offering. Take me higher. Draw me deeper. I give all to be with you. Ibigay natin sa Panginoon all our great anxiety, our fear, our problems. Hallelujah, Jesus. I confide in you through all my darkest moments. In you I find my amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Ibigay mo, Panginoon, ang iyong kapayapaan sa bawat isa. Oh God, hallelujah. Savior. Savior of my soul. I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. Hallelujah, Jesus. Once again, Savior, you're my God. Savior, you're my God. Let us confide to God. I confide in you, the lifter of my head. Your light is filled with your days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you, my Jesus. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Amen. What is in your alabaster jar this moment? Amen. Let us worship the Lord. Give to God. Hindi man yan mamahaling pabango. But let us give to God our hearts, our mind, and our soul. Hallelujah. Ibigay natin sa Panginoon lahat ng gumugulo sa ating isipan. Ibigay natin sa Panginoon lahat ng problema na meron tayo. Ibigay natin sa Panginoon lahat ng nais nating maging breakthrough ng ating buhay. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. My Lord and me, Lord, I live to honor you. Lord, I live to honor you. Amen. Hallelujah. I long to bring my life and offering. Take me higher. Draw me deeper. I give all to be with you. Amen. Lord, we confide to you. Hallelujah, Jesus. In our darkest moment, O God, of our lives, O God, maaaring ang iba, Panginoon, ay nasa madilim na bahagi ng kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, palayain mo ang bawat isa, Panginoon. Mga tanika lang nagpapahirap sa bawat pamilya. Mga kakulangan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Magugulong pagsasama, Panginoon. Mga paglilingkod
mga spiritual journey na stagnant, ni hindi dumadaloy, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, O God, in the name of Jesus, let us give to God what we offer to God this morning. Do not miss the opportunity. Do not miss the opportunity. Hallelujah. Give to God what is in your heart. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Palayain mo ang lahat na nagpapahirap, Panginoon. Hallelujah. Oh God, tinatalian namin ito sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Let us renounce. Renounce. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah, Jesus. We worship your holy name, oh God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Sinabi ng Panginoon sa babaeng makasalanan, ang malalaking pagmamahal mo, ang malaking pananampalataya mo, ang nagpatawad sa iyong mga kasalanan. Go in peace. Your sins are forgiven. Hallelujah, Jesus. To you alone, the glory and the honor. Hallelujah, Jesus. Salamat sa pagpapatawad mo, Panginoon. Salamat po. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Nawa, pagtapos ng araw na ito, sige po, makakaupo tayo. Nawa, pagtapos ng araw na ito, ilalagay natin ang Panginoon. Kung sino talaga ang Panginoon. Hindi pwedeng mekos-mekos lang na paglilingkod. Purihin po ang Diyos. Praise God. Hallelujah. Maraming salamat sa ating Panginoon sa kanyang salita, sa pamamagitan po ng ating Elder Che. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. So napakahalaga po talaga, no? Na anuman po ang iniingatan nating kayamanan sa buhay natin, no? Ay ibigay natin sa Panginoon. Yung alabaster jar po ay sabi nga po doon sa 300 dinari, no? It's costly, no? Napakahalaga, napakamahal, no? Pero sabi po doon, bakit po binasag yung alabaster jar? Pwede naman buksan lang eh. Pwede naman buksan. Ang Diyos po, nakikita ko po dito, ang Diyos po ay hindi nakukontento sa patak lang. No? Kapag binuksan mo lang kasi, pwedeng kunti-kunti lang ang ibuhos mo sa paglilingkod sa Panginoon. Pero pag binasag niyo po yan, kapag binasag po natin, sabi nga ni Elder G, all out ang paglilingkod natin sa Panginoon. Dapat all out. Napaka ganda po ng istoryang ito kasi binasag ng babaeng ito ang alabaster jar. Costly, mahal, pero inisip niya na mas priceless ang maglingkod sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Priceless po ang ating Diyos. Priceless po dapat ang ating paglilingkod. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ngayon ay dadako sa ating act of worship, sa ating pagbibigay ng ating mga tithes and offering na pangunahan po sa panalangin ni Sister Leia Cañedo. Sige po,
tayo po ay tumayo na po. Handa na ba? So, kailangan all out tayo sa pagbibigay kay Lord. Di ba? So, this is an act of worship sa ating Panginoon. Hallelujah. Father God, hallelujah. Thank you so much, Lord, Father God, sa iyong mensahe, Lord, Father God, sa umagang ito. Thank you so much, Lord, Father God, sa iyong mensahe, sa iyong paalala sa amin, Lord, Father God, na ikaw, Lord, ang unang nagbigay, nagmahal sa amin, Lord, Father God, nang walang reservation, Lord, Father God. Nang napakabuti mo, Lord, Father God, sa aming buhay, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Lord, Father God, narito, Lord, Father God, ang aming mga ikapo, Lord, Father God, ang aming tithes and offerings, Lord, Father God. Lord, we pray, Lord, Father God, na bless mo, Lord, Father God, ang bawat isa, Lord, Father God. Ang mga nagbibigay, Lord, Father God, ibalik mo ito, Lord, Father God, ng siksik, liglig at umapaw, Panginoon. Ganun, Lord, Father God, sa mga walang kakayanan, Lord, Father God, pero nagnanais, Lord, na magbigay. Ikaw, Lord, ang mag-provide, Lord. Ikaw ang mag-open, Lord, Father God, ng mga doors of opportunity, Lord, Father God, sa mga anak mo, Panginoon. Lord, na sila, Lord, Father God, ay magiging channel of blessing din, Lord, Father God, sa iyong mga gawain, Panginoon. Lord, I pray, Lord, Father God, na patuloy mo, Lord, Father God, i-bless, Lord, ang church family na ito, Lord, Father God. Provide mo, Lord, ang pangangailangan, Lord, Father God, physical, financial, spiritual, Panginoon. Patuloy, Lord, Father God, alam namin kasama ka namin, Lord, Father God, sa lahat ng oras, Panginoon. Thank you so much, Lord, for everything, Lord. Maging sa magtatago nito, Lord, Panginoon. Bless mo din, Lord, Father God, ang buong sambahayan, Panginoon, Lord, Father God, na aming kapatid, Lord, Father God. And Lord, we pray, Lord, Father God, na patuloy mong gamitin, Lord, Father God, ang church family na ito, Lord, Father God, na sa pag-abot, Lord, Father God, ng iyong mga anak, Lord, Father God, na wala pa, Lord, Father God, sa iyong mga kawan, Panginoon. Patuloy mo, Lord, Father God, na gamitin mightily, Lord, Father God, ang Arise Church, Panginoon. Thank you so much for everything, Lord, in Jesus' name. Amen.